Isang kwento na isang mayamang lalaki na nang-aapi sa mahirap, pero ang kapalaran ay may sariling paraan ng pagtutuwid. Si Lito ay isang ilalang negosyante sa Maynila, mayaman at mayabang, nakilala sa kanyang malalaking mansyon at mamahaling kotse. Pero sa likod ng kanyang yaman, may madilim na sikreto, ang kanyang pagmamalabis sa mga mahihirap na umaasa. Sa kabilang dako ng kwento, sa isang mahirap na barangay sa Quezon City, nagsimula ang buhay ni Ana, isang babaeng puno ng tapang kahit na puno rin ng pagsubok. Si Ana ay isang ina ng 3 anak, at ang kanyang buhay ay parang salamin na maraming Pinoy na lumalaban sa kabila ng ahirapan. Noong siya ay bata pa, si Ana ay naglaki sa isang pamilya na magsasaka, kung saan ang bawat araw ay puno ng pag-asa na may maulan na panahon para sa pananim, pero madalas ay puno rin ng takot na baka walang ani. Nang siya ay mag-asawa, akala niya ay matatapos na ang kanyang mga hirap, pero ang kanyang asawa ay biglang umalis. Iniwan siya nang wala ng paalam, na parang pagsubok mula sa langit. Sa edad na 28, naging mag-isa siyang nag-alaga sa kanyang mga anak. Si Carlo na 0 taong gulang, si Maria na 7, at si Ben na 4 na umaasa sa kanyang mga kamay upang mabuhay. Araw-araw, si Ana ay gumigising na maaga, bago pa man sumikat ang araw, upang maghanda ng mga prutas na kanyang ipapamimili sa palengke. Ang kanyang mga paa ay masakit na mula sa mahabang lakad, pero hindi siya nagreklamo. Iniisip ang mga ngiti ng kanyang mga anak kapag may maipapakain siya sa kanila. Ang kanyang tindahan ay maliit lang, isang simpleng karton na puno ng mga saging, mangga at papaya na kanyang binili sa mura mula sa mga magsasaka sa labas ng syudad. Ang kita niya ay halos wala, pero sapat para sa isang maliit na hapunan at pamasahe na kanyang mga anak papuntang eskwela. Sa gabi, kapag ang mga anak niya ay natutulog na, si Ana ay nananatiling gising, nagtatahi ng damit para magkaroon ng karagdagang kita, kahit na ang kanyang mga mata ay namumula na sa pagod. Ang kanyang buhay ay parang walang katapusan na siklo na sakripisyo, pero sa kanyang puso, may pag-asa pa rin, ang pag-asa na balang araw, magiging maayos ang kanilang kalagayan. Ngunit ang buhay ni Ana ay hindi laging ganoon kahirap. Noong siya ay mas bata pa, siya ay may pangarap na maging guro, isang propesyon na hinangad niya dahil sa kanyang pag-ibig sa pagtuturo ng mga bata. Sa eskwela, siya ay palaging nangunguna sa klase, at ang kanyang mga guro ay naniniwala na malayo ang marating niya. Pero nang mamatay ang kanyang ama at magasakit ang kanyang ina, napilitan siyang kumigil sa pag-aaral upang magtrabaho. Ang kanyang mga pangarap ay natabunan ng responsibilidad, pero hindi ito nawala ng tuluyan. Sa kanyang mga anak, nakikita niya ang pag-asa na hindi niya natupad. Sa tuwing siya ay naglalakad papuntang palengke, iniisip niya ang mga araw na kaya niyang magbasa ng mga libro, ng mga aralin na gusto niyang ituro, pero ngayon, ang kanyang buhay ay tungkol sa pagtitiis para sa kanyang pamilya. Isang araw, nang ang kanyang kita ay hindi na sapat para sa renta ng kanilang maliit na bahay, napilitan si Ana na humingi ng tulong sa isang kilalang negosyante sa palengke, si Lito. Akala niya, ang yaman ni Lito ay magiging daan upang makabangon siya, na parang sagot sa kanyang mga panalangin. Pero sa halip na matulungan, si Ana ay tinawanan ni Lito sa harap ng maraming tao. Walang kwenta ka, sigaw niya, na parang hindi tao ang nararamdaman ni Ana. Ang kanyang mga anak, na narinig ang pang-aapi, ay umiyak at si Ana ay nagtago ng luha habang umuwi sila. Ang sakit ng pagkabigo ay parang kutsilyo sa kanyang puso. Pero hindi siya sumuko. Sa halip, nagsimula siya maghanap ng ibang paraan. Nagtinda siya sa gilid ng kalsada, kahit na madalas siyang pinapagalitan ng mga pulis. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok, pero ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak ay naging lakas niya upang magpatuloy. Sa mga gabing iyon, habang ang kanyang mga anak ay natutulog, si Ana ay nananalangin, humihingi ng gabay mula sa Diyos. Kailangan ko ng tulong para sa aking mga anak. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit pero puno rin ng pananampalataya. Ang kanyang buhay ay parang salamin na maraming Pinoy, mga ina, mga ama, na lumalaban sa kabila ng kahirapan, na umaasa sa liwanag kahit na madilim ang kanilang daan. Ang kanyang pagtitiis ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa kanyang mga anak na gusto niyang makatapos ng eskwela, para sa kanyang pamilya na gusto niyang makabangon. Pero ang pinakamalaking pagsubok ay darating. At ang karma ni Lito ay malapit na magpakita.
Ang buhay ni Ana ay puno ng sakripisyo, pero sa kanyang puso, may isang maliit na pag-asa. Ang pag-asa na ang hustisya ay darating at ang kanyang pamilya ay makakahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang kwento niya ay simula pa lamang at ang susunod na bahagi ay mapapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng karma na babalik sa mga nang-aapi. Sena 3, ang paghahari ni Lito. Sa gitna ng abalang palengke na Maynila, kung saan ang mga tao ay naglalakad ng mabilis at ang mga tindahan ay puno ng kulay, nagsimula ang paghahari ni Lito, isang negosyante na kilala sa kanyang malaking yaman at mas malaking yabang. Si Lito ay isang lalaking nasa edad na 50, na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa maliliit na tindahan hanggang sa maging may-ari ng mga commercial na gusali sa palengke. Ang kanyang mansyon ay puno ng mga mamahaling gamit, crystal na chandelier, ginto na dekorasyon, at kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon, na para bang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Pero sa likod ng kanyang yaman ay isang puso na puno ng kasamaan, isang ugali na nakatuon sa pagmamalabis sa mga mahihirap na umaasa sa kanya. Ang kanyang buhay ay parang trono kung saan siya ang hari, at ang mga tao sa palengke ay kanyang mga alipin na dapat sundin ang kanyang mga utos. Matagal nang nagpatuloy ang kanyang paghahari sa palengke. Bilang may-ari ng mga tindahan, si Lito ay nagtaas ng renta ng hindi pag-iisipan. Iniisip na ang pera ay sapat na upang kontrolin ang lahat. Ang mga tindera, tulad ng mga magulang na umaasa sa kanilang maliit na kita, ay napilitang magbayad na mas mataas na halaga kahit na hindi nila kaya dahil wala silang iba mapupuntahan. Ang kanyang mga tauhan, na kanyang pinili dahil sa kanilang katapangan, ay iniutos niya mangolekta ng mga bayad na parang mga kolektor ng buwis sa sinaunang panahon. Kung sino man ang hindi makabayad, ipinapahiya niya sa harap ng madla. Sinasabing sila ay walang kwenta at hindi karapat-dapat sa kanyang palengke. Ang kanyang mga salita ay parang bala na tumatama sa puso ng mga tao, na nag-iiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Ang kanyang mansyon ay naging palais ng kanyang kapangyarihan, pero ang palengke ay naging lugar ng kanyang tiranya. Ang yaman ni Lito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa control. Sa tuwing siya ay dumadating sa palengke, ang mga tao ay nagtatago sa takot, alam na ang kanyang presensya ay dala na masasamang balita. Ang kanyang mga kotse ay dumadaan sa abalang kalye na parang hari sa kanyang karwehe, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki, iniisip na wala siyang katapat. Ang kanyang mga kaibigan, na mga negosyante rin, ay laging pumupuri sa kanya. Sinasabi na siya ay matalino at matapang, pero sa likod ng kanilang mga ngiti ay takot na baka siya rin ang magmalabis sa kanila. Sa kabila ng kanyang yaman, si Lito ay hindi masaya, may takot sa kanyang isip na baka mawala ang lahat. Pero hindi niya ito pinapansin, iniisip na ang pera ay magpapaligtas sa kanya mula sa anumang kapahamakan. Ang kanyang buhay ay puno ng luho, pero walang kapayapaan sa kanyang puso. Ang paghahari ni Lito ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng renta. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa mga mahihira. Sa tuwing may reklamo mula sa mga tindera, hinatawanan niya ito. Sinasabing sila ay mga basura na hindi karapat-dapat sa kanyang awa. Ang kanyang mga tauhan ay naging kanyang mga kasangkapan, na iniutos niyang pupukin ang mga hindi makabayad, na parang mga sundalo sa kanyang hukbo. Ang palengke, na dati ay lugar ng pag-asa para sa mga tindera tulad ni Ana, ay naging kulungan ng takot at kahirapan dahil sa kanyang pagmamalabis. Ang kanyang yaman ay lumalaki, pero ang kanyang kasamaan ay lumalaki rin, na parang ulap na nagbabadya ng unos. Sa kanyang isip, si Lito ay iniisip na wala siyang katapat, na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matitinag, pero ang kama ay malapit ng dumating, na hindi niya inaasahan. Ang kanyang paghahari ay puno ng yabang, pero ang kanyang kapalaran ay magpapakita na ang Diyos ay may plano para sa mga nang-aapi, at ang hustisya ay hindi matutulo. Ang kwento ni Lito ay simula pa lamang ng kanyang paglalakbay tungo sa karma. Ang kanyang pagmamalabis sa palengke, ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan sa mga mahihirap, at ang kanyang pagmamataas ay magiging pundasyon ng kanyang paghahulo. Sa kabila ng kanyang yaman, ang kanyang puso ay puno ng dilim, at ang karma ay malapit na mapakita ng kanyang kaparusahan. Ang palengke, na naging saksi sa kanyang tirania, ay magiging saksi rin sa kanyang pagbagsak, at ang kwento ng kanyang buhay ay magiging aral sa lahat na nakakakita. Ang yaman ay hindi sapa upang protektahan ang isang puso na puno ng kasamaan, at ang susunod na bahagi ng kwento ay magpapakita ng kapangyarihan ng hustisya at pananampalataya. Sena 4, ang pagdurusa ni Ana. Sa gitna ng abalang palengke ng Quezon City,
kung saan ang mga tindera ay naglalakad ng mabilis upang mabuhay. Naging mas mabigat ang buhay ni Ana dahil sa pagtaas ng renta na ipinataw ni Lito. Ang maliit na pwesto ni Ana, na puno ng mga prutas na kanyang pinaghirapan, ay nawala nang siya ay hindi na makabayad ng mas mataas na bayad. Ang kanyang kita, na dati ay sapat kahit papaano para sa pagkain ng kanyang mga anak, ay nawalan ng halaga, at ang kanyang pamilya ay nagsimulang magutom. Araw-araw, si Ana ay naglalakad sa iba't ibang lugar upang magtinda, dala ang kanyang karton ng mga saging at mangga, pero ang mga tao ay bihira nang bumili dahil sa kanyang bagong lokasyon na malayo sa mata ng karamihan. Ang kanyang mga paa ay namamaga, ang kanyang likod ay nanghihina, pero ang kanyang puso ay nananatiling matatag para sa kanyang tatlong anak, si Carlo, si Maria, at si Ben, na umaasa sa kanya bilang kanilang tanging tagapagtaguyod. Ang pagdurusa ni Ana ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Noong siya ay nawalan ng puwesto sa palengke, ang kanyang mga anak ay nagsimulang tanungin kung bakit wala ng pagkain sa mesa, at ang mga mata nilang puno ng kalungkutan ay parang kutsilyo sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang ang kanyang bunso na si Ben ay umiyak dahil sa gutom, si Ana ay nagtago sa kusina upang umiyak na mag-isa. Iniisip kung paano niya mapapakain ang kanyang pamilya sa susunod na araw. Ang kanyang maliit na bahay, na gawa sa kahoy at yero, ay naging lugar ng katahimikan at sakit, kung saan ang tanging tunog ay ang hikbi ng kanyang mga anak. Pero sa kabila ng lahat, si Ana ay hindi sumuko. Naghanap siya ng ibang paraan, nagtinda sa gilid ng kalsada kahit na madalas siyang palayasin ng mga pulis, at nagtatahi pa rin sa gabi upang magkaroon ng karagdagang kita. Ang pagdurusa ni Ana ay naging mas malalim dahil sa patuloy na pagmamalabis ni Lito. Ang mga tinderang naapektuhan, tulad niya, ay nagsama-sama upang magreklamo sa negosyante. Umaasa na maririnig nila ang kanilang hinaing. Si Ana ay naging leader ng maliit na grupo, dala ang kanyang tapang kahit na puno ng takot, at naglakas loob silang haapin si Lito sa kanyang opisina. Pero sa halip na makinig, si Lito ay tinawanan sila, tinawag silang mga basura, at ipinatawag ang kanyang mga guwardiya upang palayasin sila. Ang kahihiyan na naranasan ni Ana sa harap ng madla ay parang dagdag na bigat sa kanyang balikat, pero sa kanyang puso, nagising ang isang bagong damdamin, ang galit na naging lakas upang labanan ang kawalan ng hustisya. Ang kanyang mga anak, na narinig ang balita, ay nagsimula magdasal kasama siya, na parang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Sa mga araw na sumunod, ang pagdurusa ni Ana ay naging mas mahirap. Ang kanyang kita ay hindi na sapat para sa renta ng kanilang bahay, at napilitan silang lumipat sa isang mas maliit na lugar na halos wala ng bubong. Ang kanyang mga anak ay napilitang tumigil sa eskwela pansamantala upang kumulong sa kanya, at ang pangarap ni Ana na makapag-aral sila ay unti-unting natatakpan ng realidad ng kahirapan. Pero sa kabila ng lahat, si Ana ay nananatiling matatag. Iniisip ang mga ngiti ng kanyang mga anak noong may pagkain pa, ang mga araw na sila ay masaya kahit na simple lang ang kanilang buhay. Sa gabi, habang nagtatahi siya ay nananalangin, humihingi ng lakas at hustisya mula sa Diyos, na parang pag-asa na hindi kailanman nawala sa kanyang buhay. Ang kanyang pagdurusa ay hindi lamang para sa kanya, ito ay para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak na gusto niyang makabangon mula sa kahirapan. Ang kwento ng pagdurusa ni Ana ay puno ng sakripisyo, pero puno rin ng pananampalataya. Sa kabila ng pagmamalabis ni Lito, sa kabila ng kahirapan na kanyang kinakaharap, naniniwala siyang may Diyos na nakikita ang lahat. Ang kanyang buhay ay parang salamin na maraming Pinoy, mga ina na lumalaban para sa kanilang pamilya, na umaasa sa liwanag kahit na madilim ang kanilang daan. Ang galit na naramdaman niya kay Lito ay naging motibasyon upang hindi sumuko, upang hanapin ang hustisya na kanyang nararapat. Ang kanyang pagditiis ay hindi lamang para sa ngayon, ito ay para sa hinaharap ng kanyang mga anak, para sa araw na makakabangon sila mula sa mga pagsubok na dala ng kawalan ng hustisya. Ang kama ni Lito ay malapit ng dumating, at ang pagdurusa ni Ana ay magiging pundasyon ng kanyang tagumpay, na parang liwanag na magpapakita sa gitna ng dilim. Ang kwento niya ay patuloy na nagpapatuloy, at ang susunod na bahagi ay magpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ng hustisya na babalik sa mga nang-aapi. Sena 5, ang simula ng karma. Sa gitna ng madilim na gabi ng Setyembre 26, 2025, habang ang ulap ay nagbabadya ng unos sa palengke ng Quezon City, nagsimula ang simula ng karma kay Lito, ang negosyante na matagal nang naghahari sa kanyang tiranya.
Ang kanyang mansyon, na puno ng mga mamahaling gamit at liwanag mula sa mga kristal na chandelier, biglang naging lugar ng hindi inaasahang balita. Habang siya ay nag-iinom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan na mga negosyante rin, humunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang abogado na nagpaalam na ang kanyang malaking negosyo sa palengke ay nahaharap sa isang malaking eskandalo. Ang mga tindera, kabilang si Ana at ang iba pang naapektuhan ng kanyang pagtaas ng renta, ay naghain ng mga reklamo sa gobyerno na nagresulta sa investigasyon tungkol sa kanyang mga illegal na gawain, tulad ng pagpapataas ng renta ng hindi lehitimong dahilan at ang pagkondena ng mga puwesto ng hindi pagbabayad ng tamang buwis. Ang kanyang kera, na kanyang pinagmalaki bilang kanyang sandigan, ay nagsimulang mawala ng mabilis, na parang kubig na dumadaloy sa isang butas na bangin. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang mundo. Si Lito, na iniisip na walang makakapigil sa kanya dahil sa kanyang koneksyon sa mga mataas na opisyal, biglang nagsimulang magpanik. Ang kanyang mga kaibigan, na dati ay laging pumupuri sa kanya at nagpapasalamat sa kanyang mga handog ng alak at pagkain, ay nagsimulang lumayo ng mabilis, na parang mga daga na tumatakbo mula sa lumulubog na barko. Hindi ito maaaring mangyari sa akin, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mukha ay nagiging maputla. Ang kanyang mansyon, na dati ay puno ng ingay ng mga party at tawa, ay naging katahimikan ng takot, kung saan ang bawat tunog ng telepono ay nagiging senyales ng susunod na masamang balita. Ang kanyang mga tauhan, na kanyang ginamit upang mangolekta ng renta at pahiyain ang mga hindi makabayad, ay nagsimulang maghain ng mga testigo laban sa kanya, na napapakita ng kanilang galit sa matagal na pagtitiis sa kanyang ilalim. Habang ang investigasyon ay nagpapatuloy, ang Kama ay nagsimulang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa buhay ni Lito. Ang kanyang mga kliyente, na dati ay nagbabayad ng malaking halaga para sa kanyang mga tindahan, ay nagsimulang mag-withdraw ng kontrata, na iniisip na ang eskandalo ay magiging dahilan ng kanilang sariling problema. Ang bangko, na nagpapautang sa kanya ng milyon-milyon, ay nagsimulang magdemanda ng bayad, na nagiging sanhi na paggawala ng kanyang mga ari-arian. Ang kanyang kotse, na nagkakahalaga ng milyon, inagod dahil sa hindi pagbabayad ng utang, at ang kanyang mansyon ay naharap sa foreclosure, na parang parusa sa kanyang pagmamalabis sa mga mahihirap. Sa tuwing siya ay tumitingin sa salamin, nakikita niya ang kanyang sariling pagbabago, mula sa isang mayabang na negosyante tungo sa isang lalaking puno ng takot at pagsisisi. Ang kanyang mga gabi ay naging walang tulog, iniisip ang mga mukha ng mga tindera na kanyang inaapi, tulad ni Ana, nang gayon ay nagsisimula na makabangon dahil sa kanyang pagkakamali. Ang simula ng karma kay Lito ay hindi lamang tungkol sa paggawala ng pera, ito ay tungkol sa paggawala ng kanyang kapangyarihan at pagmamataas. Ang mga opisyal na dati ay kanyang kaibigan ay nagsimulang magtago, na iniisip na ang kanyang eskandalo ay magiging dahilan ng kanilang sariling pagbagsak. Ang palengke, na kanyang pinamumunuan ng may tirania, ay nagsimulang maging lugar ng pag-asa para sa mga tindera, na nagkakaroon ng bagong pagkakataon dahil sa investigasyon. Si Lito ay nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga gawa, ang mga tindera na kanyang pinalayas ng hindi awa, ang mga pamilya na nagutom dahil sa kanyang pagtaas ng renta, at ang mga tao na kanyang tinawanan sa harap ng madla. Ang takot na iyon ay naging unang hakbang sa kanyang pagbabago. Pero ang karma ay hindi pa tapos. Ito ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang pagbagsak niya, na parang aal na ang Diyos ay nakikita ang bawat gawa ng tao. Ang kanyang yaman, na kanyang sandigan, ay naging parusa, at ang kanyang paghahari ay naging alaala ng kanyang pagkakamali. Sa mga araw na sumunod, ang karma ay nagsimulang magpakita ng kanyang tunay na mukha. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magsaksak laban sa kanya sa korte, na napapakita ng mga ebidensya ng kanyang mga illegal na gawain, tulad ng paggondena ng mga puwesto ng hindi lehitimong dahilan at ang pagbabayad ng suhulan sa mga opisyal. Ang media ay nagsimulang mag-ulat tungkol sa kanya, na tinatawag siyang El Tirano ng Palengke, na nagiging dahilan ng kanyang pagkakahiya sa publiko. Ang kanyang pamilya, na dati ay umaasa sa kanyang yaman, ay nagsimulang magreklamo, na iniisip na ang kanyang pagkakamali ay nagiging sanhi ng kanilang sariling kahirapan. Si Lito ay nagsimulang maghanap ng tulong, pero ang mga tao na kanyang inaapi ay hindi na interesado. Ang karma ay nagiging salamin ng kanyang mga gawa, na napapakita na ang bawat aapi ay magkakaroon ng kaparusahan. Ang simula ng kanyang pagbagsak ay puno ng aral, na parang paalala na ang yaman ay hindi proteksyon laban sa hustisya ng Diyos.
Ang kwento ni Lito ay patuloy na nagpapatuloy, at ang karma ay malapit ng tuluyang magpakita ng kanyang kapangyarihan. Sa madilim na gabi ng Setyembre 02, 1995, habang ang ulan ay bumubuhos sa Quezon City, naging mas malalim at mas masidhi ang pagdurusa ni Ana, na parang dagat na lumalakas sa gitna ng bagyo. Ang kanyang buhay, na dati ay puno ng pag-asa kahit na simple, ay ngayon ay parang puno ng dilim na hindi niya mawari kung paano lilipulin. Matapos mawalan ng puwesto sa palengke at sa gilid ng kalsada, si Ana ay napilitan na maginda sa ilalim ng tulay, kung saan ang mga tao ay bihira ng dumaan at ang kanyang karton ng mga prutas ay halos wala ng laman. Ang kanyang mga paa ay puno ng sugat mula sa mahabang lakad, ang kanyang kamay ay nanghihina mula sa pagdadala ng mabigat na kalakal, at ang kanyang puso ay puno ng sakit habang iniisip ang kanyang 3 anak na naghihintay sa bahay na puno ng gutom. Ang kanyang maliit na tahanan, na gawa sa yero at karton, ay naging lugar ng katahimikan at takot, kung saan ang bawat tatak ng ulan ay parang dagdag na bigat sa kanyang balikat. Ang pagdurusa ni Ana ay naging mas masakit nang ang kanyang bunso na si Ben, na 4 taong gulang, ay nagkasakit ng husto, na nangangailangan ng gamot na hindi niya kailanman mabili. Isang gabi, habang ang ulan ay tumatagos sa kanilang bubong, si Ana ay nagbabantay kay Ben na may mataas na lagnat, na parang walang tulog na ina na hindi alam kung paano haharapin ang susunod na araw. Ang kanyang mga anak, si Carlo na 10 taong gulang at si Maria na 7, ay napilitan na maghanap ng pagkain sa basurahan, na nag-iwan kay Ana na malalim na sugat sa kanyang kaluluwa, na parang ina na hindi natupad ang kanyang pangako na protektahan sila. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa ulan habang siya ay nagtatahi sa dilim. Iniisip ang mga araw na sila ay masaya kahit na mahirap, at ang kanyang pag-asa ay unti-unting natatakpan ng kawalan ng pag-asa. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi nawala sa tuwing siya ay napapagod. Nananalangin siya, humihingi ng lakas upang hindi sumuko. Ang pagdurusa ni Ana ay naging mas malalim nang ang kanyang kapitbahay, na dati ay kaibigan, ay nagsimula magreklamo dahil sa kanyang kalagayan, na iniisip na baka magdulot siya ng problema sa kanila. Si Ana ay naging mag-isa, nadala ang kanyang kalakal sa ilalim ng tulay, habang ang kanyang mga anak ay nananatiling sa bahay, na puno ng takot at gutom. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod, at ang kanyang puso ay parang nalulunod sa sakit. Pero ang kanyang pag-ibig sa kanyang pamilya ay naging lakas niya upang magpatuloy. Sa tuwing siya ay nakakakita ng ibang tindera na nahihirapan rin, naalala niya ang kanyang pangarap na maging guro, ang kanyang hangarin na tulungan ang iba. Pero ngayon, ang kanyang buhay ay puno ng laban para sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang pagtitiis ay naging kwento ng sakripisyo, na pag-asa na hindi kailanman nawawala kahit na ang mundo ay parang tumalikod sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, nagsimula ang isang maliit na liwanag, ang balita na ang palengke ni Lito ay nahaharap sa investigasyon. Ang mga tindera, bilang si Ana, ay nagsimulang magsama-sama upang magbigay ng kanilang mga kwento, na parang unang hakbang ng hustisya na darating. Si Ana, kahit na puno ng takot, ay naglakas loob na magsalita, na inilabas ang kanyang galit kay Lito at ang sakit na kanyang naranasan. Ang kanyang mga salita ay puno ng emosyon, na parang sigaw ng lahat ng mga ina na tulad niya, na umaasa sa liwanag sa gitna ng dilim. Ang kanyang pagdurusa ay naging daan upang makabangon ang kanyang espiritu, na parang apoy na muling nagniningning sa kabila ng unos. Ang kanyang pananampalataya ay naging mas malakas, iniisip na ang Diyos ay nakikita ang kanyang sakripisyo, at ang karma ni Lito ay malapit na magpakita ng buo. Ang pagdurusa ni Ana ay puno ng sakit, pero puno rin ng pag-asa na darating ang hustisya. Habang ang kanyang bunso ay unti-unting gumagaling dahil sa kulong ng mga kaibigang tindera, na nagbigay na maliit na halaga para sa gamot, si Ana ay nagsimulang makakita ng liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanya, ito ay para sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya, at para sa lahat ng mga mahihirap na inaapi ni Lito. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng tapang, ng pananampalataya na ang Diyos ay laging may plano, kahit na ang buhay ay puno ng pagsubok. Ang kama ni Lito ay malapit ng tuluyang dumating, at ang pagdurusa ni Ana ay magiging pundasyon ng kanyang tagumpay, na parang liwanag na mapapakita sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang susunod na bahagi ay magpapakita ng kapangyarihan ng hustisya at ng pag-ibig ng Diyos sa mga tumitiis. Sena 7, ang paghulog ni Lito.
Sa madilim na gabi ng Setyembre 26, 2025, habang ang oras ay tumutuntong sa 7:33 ng gabi, nagsimula ang buong paghulog ni Lito, ang negosyante na matagal nang nagmalabis sa kanyang kapangyarihan sa palengke na Maynila. Ang kanyang mansyon, na dati ay puno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier at ingay na mga party, ay ngayon ay naging lugar ng katahimikan at kawalan, kung saan ang bawat sulok ay nagpapakita na kanyang pagkakamali. Ang karma, na matagal niyang hindi pinansin, ay tuluyang dumoting, na parang bagyo na hinugot ang kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kanyang negosyo, na kanyang pinagmalaki bilang kanyang trono, ay nalugi ng tuluyan ng ang gobyerno ay napatao na malaking multa at isinara ang kanyang mga tindahan dahil sa mga illegal na gawain, tulad ng pagtaas ng renta ng walang lehitimong dahilan at paggondena ng mga puwesto ng mga mahihira. Ang kanyang pera na kanyang sandigan ay nawala ng mabilis at ang kanyang mga ari-arian, mga kotse, mansyon at negosyo ay inagaw ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Ang paghulog ni Lito ay hindi lamang tungkol sa paggawala ng yaman, ito ay tungkol sa paggawala ng kanyang kapurihan at dangal. Ang kanyang mga kaibigan, na dati ay laging kasama niya sa kanyang mga party, ay nagsimulang lumayo, na parang mga daga na tumatakbo mula sa lumulubog na barko, na iniisip na ang kanyang eskandalo ay magiging dahilan ng kanilang sariling pagkakahiya. Ang kanyang pamilya, na umaasa sa kanyang yaman, ay nagsimula magreklamo, na sinasabing ang kanyang pagmamalabis ay nagdulot ng kanilang kahirapan. Isang araw, si Lito ay nakita sa palengke, kung saan siya ay naghahari noon. Gayon ay humihingi ng pagkain mula sa mga tindera na kanyang inaapi. Pero ang mga tao ay tumalikod sa kanya, na parang salamin na kanyang dating pagmamalabis, na sinasabi sa kanilang mga puso na ang karma ay nararapat sa kanya. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno ng pagsisisi, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na hindi niya maipaliwanag. Ang paghulog ni Lito ay naging mas malalim nang ang korte ay nagpataw ng parusa. Isang malaking bayad na hindi niya kailanman mabayaran, na nagresulta sa kanyang pagkakulong pansamantala habang hinintay ang desisyon. Sa loob ng selda, si Lito ay nagsimula magmini-muni, naalala ang mga araw na kanyang tinawanan ang mga tindera tulad ni Ana, ang mga pamilya na kanyang pinalayas ng hindi awa, at ang mga tao na kanyang pinahiya sa haap ng madla. Ang kanyang puso, na matagal ng puno ng kasamaan, ay nagsimula maramdaman ang bigat ng kanyang mga gawa, na parang bigat na hindi niya mayahon. Ang kanyang mga gabi ay walang tulog, iniisip ang kanyang nakaraan at ang karma ng gayon kanyang nararanasan. Ang kanyang yaman, na kanyang pinagmalaki, ay naging parusa, at ang kanyang kapangyarihan ay naging alaala ng kanyang pagkakamali. Pero ang paghulog ni Lito ay hindi lamang tungkol sa parusa, ito ay tungkol sa pagbabago. Sa loob ng kanyang selda, si Lito ay nagsimulang magdasal, humihingi ng tawad sa Diyos sa kanyang mga kasalanan, na parang unang hakbang sa kanyang pagbabalik loob. Ang kanyang pagdurusa ay naging aal, na parang salamin ng kanyang dating buhay, kung saan ang bawat aapi ay may kaparusahan. Sa labas ng selda, ang mga tindera tulad ni Ana ay nagsimula ng makabangon, na naging simbolo ng hustisya na dala ng karma. Ang palengke, na dati ay lugar ng tiraniya ni Lito, ay naging lugar ng pag-asa para sa mga mahihirap, na parang liwanag na nagmula sa dilim na kanyang nilikha. Ang kanyang paghulog ay puno ng aral, na ang yaman ay hindi proteksyon laban sa hustisya ng Diyos, at na ang bawat gawa ay may kapalit. Ang kwento ng paghulog ni Lito ay naging aral sa lahat na nakakakita. Ang kanyang buhay, na puno ng yabang at pagmamalabis, ay naging paalala na ang karma ay hindi matutulog, at ang Diyos ay nakikita ang bawat sakripisyo ng mga mahihira. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pagdurusa ay naging daan upang makita niya ang halaga ng kabutihan, na parang liwanag na nagniningning sa kanyang madilim na puso. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa hustisya na dala ng karma, na nabapakita na ang bawat aapi ay may kaparusahan, at ang bawat matatag na puso ay may gantimpala. Ang susunod na bahagi ay magpapakita ng huling aral, na magiging inspirasyon sa lahat na nakikinig sa kwentong ito ng pag-asa.